Isang napakagandang araw sa lahat. Ayan, at kahit natirik ang araw, napadayo talaga kami sa bandang Yamanashi para lang tikman ang kakaiba nilang sinuserve. At sabi nga daw dito, meron silang horse meat sashimi. At dahil nga hindi ko pa yan natitikman, kailangan nating puntahan. Mula sa bahay hanggang Yamanashi, 2 oras din ang biyahe po dyan. Haling tapat nang dumating kami sa restaurant. At pansin ko, sa labas pa lang napakaganda na ng kanilang restaurant. Bukod sa napakadaming puno sa labas, at ito na nga sa loob, kakaiba rin ang kanilang design. Sa naka-attract sa akin ay ito ang kanilang lumang telepono. At aba, nagagamit pa pala yun. At habang hinihintay naman na tawagin kami, aliw naman ako sa ganda ng paligid. Bukod sa napakalinis, ay napakalamig pa ng lugar. At napansin ko rin ang mga nagsuserve dito ay hindi tulad sa ibang restaurant na medyo bata pa. Dito talagang may edad na ang nagsuserve. At dyan talaga ako bilib na bilib. So talagang wala namang pinipiling edad. Pagdating naman sa trabaho, hanggat kaya, diba? At ayan na nga, naka-ready na yung aming uupuan. Ang akala ko nga, yung malaking kalderong yan, dyan kami kukuha ng pagkain. Yun pala, yun yung mga design ng mga kaldero noon. Dyan din daw ginagawa o niluluto yung mga kanin. Habang hinihintay naman namin ang aming order, ay nagpunta naman ako sa kanilang restroom. Hindi tulad sa ibang restaurant, ang kanilang restroom ay nakabukod. So lalabas ka lang ng kanilang restaurant at maglalakad ng konti at ayan makikita mo. At ayan na nga, kako nga papasok na ako. Abalaking gulat ko nung pagpasok ko, napakalamig. Talagang para sa convenient ng magto-toilet. Talagang may aircon pa to. Pagpasok ko nga, nagulat ako, ang ganda ng kanilang restroom. Kung sa napakalinis, ay talagang iba ang design. So makikita nyo pa lang, diba, malinis na. At ayan, pagpasok ko, aba, ang linis talaga. Bukod sa napakalamig ng kanilang aircon, napapanatili din nila ang kalinisan ng kanilang toilet. At hindi naman ako nagtaka kasi sa restaurant pa lang malinis na. Sabi ko nga, isa ito sa mga maire-recommend ko na maganda na at malinis na restaurant. So ayan, after ko namang gumamit, naghugas lang ako ng kamay ko at lumabas na rin. Napansin ko din na dito rin pala na pwede manigarilyo. So yung mga customer na gustong manigarilyo ay lalabas pa sila. At pagpasok ko uli, napansin ko tong mga litrato at kung anong mga signature na nandyan nakadikit sa pader. Unang tinanong ko, yun pala yung mga singer at saka mga nakapunta na dyang tao na kumain dyan sa lugar at nag-perform. So sabi ko nga, kakaiba talaga tong restaurant na to. Siyempre pa, kailangan nating i-cheers yan. At dahil nga mainit ang panahon, bukod sa napadami ako ng inom ng tubig, ayan, nag-soft drinks na rin ako. At nakita ko rin yan, gamit daw yan sa pagluluto noon. Pagkakita ko nga, akala ko nga, dyan kami magluluto. Ganyan pala ang kanilang design. Pinapakita lang nila yung traditional nilang pagluluto noon. So, unang dumating nga itong crispy chicken. Sa tindi ng gutom ko, nilagyan ko kaagad siya ng lemon at tinikman. Bukod sa malutong, malinam ang kanilang karage. Ito na nga, dumating na yung horse meat sashimi. So yan talaga ang pinuntahan namin dyan. Sa isang first timer na tulad ko at gusto rin namang maka-experience na kumain ng karne ng kabayo, ay okay naman pala ang lasa. So bali, isasawsaw mo lang siya sa may soy sauce na may kasamang grated na garlic at saka luya. At sinamahan mo pa ng hiniwa ng maliliit na sibuyas. Palagay ko naman, pasado naman siya sa panlasa ko. At ayan na, sunod-sunod nang dumating yung mga orders. At isa sa mga gustong-gusto kong kainin talaga ay ang kanilang malamig na soba at ang kanilang tuna minced with onion. Dito kasi, pag summer sa Japan, meron talagang mga pagkain na malamig. Sinuserve talaga nila yan pag mainit ang panahon. Kasi meron din ganyan na mainit pag malamig naman ang panahon. At dahil nga sa tindi na rin ng gutom ko, ayan, kakain na ako. Gustong-gusto ko talaga yung soba. Init or malamig man yang sinuserve ay talagang gustong-gusto ko. Simpleng-simple lang din naman yung kanilang soba. Ididip mo lang yan sa menshu na may kasamang wasabi. At ready mo na siya talagang kainin. At alam nyo ba, minsan sa bahay nga, gumagawa din ako niyan eh. Mabilis lang at madali lang naman siyang gawin. Ewan ko ba, sa medyo kabisihan ko, hindi ko na rin naharap lately. So ayan naman, sinunod ko namang kainin yung tuna minced with onion. Yun po yung isdang tuna na fresh. At giniling po siya ng maliliit na may halong sibuyas. Mostly, tinatoppings po yan sa mga sushi.
Naku, sabi ko nga, pag nakapunta uli kami dito sa Yamanashi ay talagang dadayuhin namin uli ang lugar na yan. Iba kasi ako pag nakapunta sa lugar na gustong gusto ko at nagustuhan ko rin yung kanilang pagkain ay talagang binabalik-balikan ko yan. Hindi man ako madalas makapunta ng Yamanashi pero alam ko naman na yung pupuntahan kong kakainan. At syempre, pwede ko ring dalhin yung mga kaibigan ko dyan na mahihilig din kumain tulad ko. Dinadayo talaga ang Yamanashi dahil sa mga fruit picking. Napakarami kasi ng prutas dito, lalong-lalo na pag summer. Ang nakakatuwa pa dito sa restaurant na to, meron silang mainit na sabaw ng soba. Yan yung sabaw ng in-order nyong soba, nang pinaglagaan niya at pwede palang inumin.